Sisimulan na po nila yung mini trial ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at gaya nga ng inaasahan ng marami kahit ng mga tukmol na congressman sa House of Representatives, hindi po pupunta o dadalo si Vice President Sara Duterte dahil kasi para sa kanya at sa kanyang defense team, fishing expedition po ang ginagawa nitong mga tukmol na congressman, especially yung mahawak po ng Committee on Justice dahil aminado naman na wala pa talaga silang hawak na ebidensya na magdidiin na ginawa nga ni Vice President Sara Duterte yung kanilang mga inaakusa, lalong-lalo na yung prosecution team. Ito yung mga nag-aakusa, yung mga Makabayan Black, yung mga sympathizer, mga dilawan. Ngayon, plano ni Terry Redon na ipasabpina yung mga bangko, yung ITR, yung SALE ni Vice President Sara Duterte para makakuha pa raw sila ng karagdagang ebidensya para yun daw yung magiging batayan kung si Vice President Sara Duterte talagang may mga ill-gotten wealth kung mabubuksan nila yung bank account, yung mga legal documents ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang tanong, pwede bang gawin talaga yan or may kapangyarihan ba talaga ang House of Representatives para buksan, makuha yung mga dokumento na kailangan nila para makakuha sila ng dagdag ebidensya para nga ma-impeach si Sara Duterte. So ito panoorin po natin, bali dalawang abogado po, yung isa po isang piskal para magkaroon tayo ng idea kung ano ba talaga yung mas may bigat, kung ano yung mas sa palagay po ninyo mas magiging kumbaga yung may matibay na magiging batayan para makuha talaga yung mga ebidensyang kailangan ng House of Representatives para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. So ito panoorin po natin mula po kay Fiscal EJ kung ano yung kanyang take dito sa ginagawang pagsabpina nga ng House of Representatives para makakuha ng karagdagang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin, pakinggan muna natin yung sinasabi po ng defense team, lalong-lalo na po ni Atty. Poa, regarding nga dun sa plano ni Terry Redon na ipasabpina yung mga bangko, yung ITR at saka yung SALE ni VP Sara. Ang Committee on Justice, sa aming pananaw, ang role niyan is akin to isang prosecutor. No? Pag magpa-file ka ng isang criminal case before the fiscal or the office of the prosecutor, ang gagawin niyan is to determine probable cause. So, titingnan niya ngayon yung complaints, and they have to be limited to the four corners of the complaint as well as the pieces of evidence or affidavits that are attached to that complaint. And based on that, they will now evaluate kung sa tingin nila may probable cause to then transmit these complaints as articles of impeachment to the Senate. You know, we've heard statements that the evidence is overwhelming. For example, hindi ba? Kung overwhelming ang evidence, why are we now hearing also statements that subpoenas will be issued for additional documents, etc.? So, it's a bit contradictory on our part. No? Kung overwhelming ng evidence, then let's evaluate the evidence that were attached to the complaints. And from there, perhaps a determination on probable cause could already be made. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Question. Is the House Committee on Justice really going on a fishing expedition? Sabi ni Atty. Michael Poa at ng kampo ni VP Sara, bawal daw magsabpina ng bagong ebidensya ang Kamara. Ang argumento nila, dapat limitado lang daw ang committee sa kung anong naka-attach sa original impeachment complaint. Pero as a lawyer, when you look at the rules of the House and even the DOJ's own rules, you will see na hindi tumutugma ang lohika ni Atty. Poa sa ating batas. First, let's talk about the process. Hindi ito parang magic na diretso trial agad. Impeachment in the House follows a strict 4-step ladder. Step number 1, sufficiency in form. The only thing that will be checked here is kung ang impeachment complaint ba ay verified at sumusunod sa tamang format under the House rules. Step number 2, sufficiency in substance. This is the face value test. The only question to be determined here is,
assuming the allegations in the impeachment complaint are true, do they constitute impeachable offenses? If the answer is yes, then the Committee on Justice will declare the impeachment complaint sufficient in substance. Take note, wala pang timbangan ng ebidensya rito. The law only requires a recital of facts that points to a specific offense. Step number 3, sufficiency in grounds. Here, the committee will check kung may sapat ba na basihan para ituloy ang kaso. After the VP files her answer or after the exchange of affidavits and relevant documents, the committee determines if the complaint alleges sufficient grounds. If not, the case ends here. Sa kaso ni VP Sara, the committee already found the complaint sufficient in form, substance, and grounds. Ibig sabihin, na-comply na ang steps 1, 2, at 3. At present, andito na tayo sa step 4, which is the hearing proper. Ito ang pinaka-crucial, ang evidentiary stage. This is where the committee conducts hearings to determine probable cause. Dito na ang totoong bakbakan ng ebidensya. Sinusuri na ang bawat dokumento at testimonya para malaman kung dapat na ba itong iakyat sa Senado. Under the House rules, the committee has the power of compulsory process. Ibig sabihin, may kapangyarihan silang mag-issue ng subpoena para pilitin ang pag-attend ng mga witnesses at makuha ang mga mahalagang dokumento. Now, let's go to the main point of contention, the subpoena. Under Rule 3 of the House Impeachment Rules, the committee during the hearing may examine the evidence, hear witnesses, and most importantly, issue compulsory process. This means the committee can issue a subpoena ad testificandum to compel the attendance of witnesses like Ramil Madriaga and or a subpoena duces tecum to secure documents like bank records and COA reports. Ang contention ng kampo ni VP Sara na ang evidence lang na naka-attach sa complaint ang dapat tingnan ay highly erroneous. Why? Dahil mayroon tayong bank secrecy law. They are demanding that evidence be attached at the start, even though the bank secrecy law makes it a crime to access that evidence even before the case begins. Now, under Section 2 of that law, bank deposits are absolutely confidential except in cases of impeachment. This means such evidence cannot be readily available or attached to an initial complaint because the law forbids it, unless a trial or impeachment is already underway. By law, legally shielded ang mga records na ito mula sa publiko. Kaya it is legally impossible para sa isang complainant na i-attach ang bank records sa kanilang initial complaint. Sabi ng kampo ni VP Sara, fishing expedition daw ang ginagawa ng House. Wrong. Ang fishing expedition ay kapag naghahanap ka ng krimen ng walang basihan. But when there is a credible allegation of unexplained wealth or mismanaged funds, ang power of subpoena ang nagsisilbing primary mechanism ng ating rules. Ito ang bridge o tulay sa pagitan ng isang verified allegation at ng production of confidential documents. Ang subpoena po ay hindi fishing. It is actually the legal key na nagbubukas sa pinto na sadyang pinatiling sarado ng bank secrecy law. Kung ang committee ay restricted lang sa mga ebidensyang naka-attach sa complaint, then the hearing proper will be rendered useless. Bakit pa tayo magkakandak ng hearing at magpapatawag ng witnesses kung bawal naman palang kumuha ng impormasyon? A hearing by its very definition is a search for facts that are not yet on the record. Ang impeachment po ay hindi laro ng taguan. It is a search for the truth, and the rules are designed to bring that truth to light. Attorney Powa often likens these proceedings to a preliminary investigation before a prosecutor or a fiscal. Sabi niya, ang fiscal daw ay limited lang sa kung ano ang ebidensya na naka-attach sa complaint. But here's the reality. He is wrong. Even in the 2024 DOJ NPS rules on preliminary investigation, specifically Section 10I, an investigating prosecutor can motu proprio or on his own initiative issue subpoenas for the attendance of witnesses and the production of documents that are material to the investigation. Kung ang fiscal nga ay may power to search for the truth beyond the initial filing, why would the House of Representatives, which has the exclusive power under the Constitution to initiate all cases of impeachment, be any less powerful? At the end of the day, it's about transparency. If the Vice President truly has nothing to hide,
she should actually welcome the production of these records. Bakit? Because these bank records and documents are the ultimate exculpatory evidence. Kung mapapatunayan ng mga dokumentong ito na walang ill-gotten wealth at nagamit ng tama ang pondo, then the case will be dismissed once and for all. Fighting the subpoena makes it look like there's something to hide. But producing the records, that is the fastest way to prove her innocence. So yan lang. Kung tutuusin, may punto naman dito si Fiscal EJ. Pero kung ang tatayong fiscal, kasi ganun, di ba, ang matayong fiscal dito ngayon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay itong Committee on Justice. Tapos ang mga complainant, itong mga sympathizer ng NPA, itong mga dilawan, yung mga Duterte haters na lang in general. So sila kumbaga yung mga abogado nila, yung mga nag-endorse na mga tukmol na congressman. So dapat ang fiscal, neutral ka, wala kang tinitingnan dapat diyan, di ba? Kaya nga yung batas nakapiring, may hawak na panimbang, di ba? So kung ang Committee on Justice neutral, walang kinikilingan, walang tinitingnan, okay yung sinasabi ni Fiscal EJ. Ang problema, ang chairman mismo ng House Committee on Justice at yung mga nakaupong mga member, sila rin yung mga pumirma doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nung first attempt nila. Pangalawa, dapat ang prosecution o ang fiscal, ang tatayong fiscal, which is yung House of Representatives, yung Committee on Justice, dapat tinitimbang nila yung ebidensyang isinabmit ng mga nagrereklamo bago sila magbigay ng hatol o ng kung ano man yung nakikita nila sa mga ebidensyang pinresenta. Ang problema, wala nga ipinresentang ebidensya itong mga nagrereklamo. Tapos ang ginagawa ngayon ng Committee on Justice, tinutulungan nila yung mga nagrereklamo para makakuha mismo ng ebidensya dito sa mga inirereklamo. Tulad ng ito kay Vice President Sara Duterte, tulad ng pag-amin ni Batangas Congresswoman Luistro na wala namang hawak na ebidensya pa sila. So ang hawak lang nila ay yung sinabi ni Terry Ridon na meron daw mga ill-gotten wealth itong si Vice President Sara Duterte base dun sa SALN 2008 hanggang 2024. So almost 16 years ang difference nung SALN ni Vice President Sara Duterte. Tapos, may rule sa impeachment na dapat yung ebidensya nakapaloob dun kung kailan siya naging impeachable officer. Kung 2008 pa yung kinukuha niyang SALN, hindi na yata pasok yun dahil naging Vice President, naging Vice President si Inday Sara itong 2021 or 2022. So, ang layo na nung hinihingin Terry Ridon. So, sa 16 years na yun, doon pa lang sila kukuha na makukuha lang ebidensya. So, doon pa lang makikita natin, meron ng pagiging bias yung prosecution, yung tumatayong fiscal, which is itong House of, itong Committee on Justice. So, kahit pa pumunta o umattend si VP Sara doon sa magiging mini trial na gaganapin na ngayong araw na to, hindi naman pwedeng mag-cross-examine yung defense team sa mga witness na ilalabas ng mga nagrereklamo o yung mga yung prosecution panel, 'di ba? Hindi pwedeng magtanong yung yung defense team. Ang pwede lang gawin nila i-advise lang si VP Sara. So, walang magiging fair trial na mangyayari na sinasabi nga ni VP Sara. Ngayon, kung titingnan natin yung sinabi ni Fiscal EJ, wala naman daw mali doon sa ginawang or gagawin ni Terry Ridon o ng House Committee on Justice sa pagpapasabpina ng mga dokumento na manggagaling sa mga bangko, yung ITR, SALN. Ito naman po yung pananaw ng isang batikang abogado, si Attorney Rogelio Wong, na hindi
may mali sa ginagawa ng Committee on Justice sa pagpapasabpina ng mga dokumento para magamit na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin. So tapos na yung sinabi ni Fiscal EJ para sa kanya, walang fishing expedition daw, tama daw ang ginagawa ng Committee on Justice na pagpapasabpina dahil nga yung, kumbaga, kung wala naman daw tinatago si Vice President Sara Duterte, di ibigay niya yung mga kailangan para ma-prove na wala talaga siyang itinatago. So ito naman po yung pananaw ng isang veteranong abogado, sabi ko nga kanina, ito naman po yung pananaw niya sa nangyayaring sinasabi ni VP Sara na fishing expedition ng mga sympathizer, ng mga Duterte haters dito sa impeachment ni VP Sara. Yung sinasabi ni Attorney Redon na, teka muna, isampina natin yung mga SALN at saka yung ibang mga dokumento ni BP Inday para masubstantiate yung kanilang yung kanilang mga charges. Mali pala yun. Sa aking pananaw, sa aming mga abogado, that is a fishing expedition. Kasi kung nag-file ka ng complaint, it is your burden, nasa prosecution, ang magpresenta ng ebidensya. Hindi yung sasabihin mo doon sa defendant, oy, magpresenta ka ng ebidensya to prove na wala kang kasalanan. Di ba? Baliktad. Di ba? Baliktad nga di ba? Yung sinasabi ng marami pang abogado na nakikita rin natin, naririnig natin, na baliktad ang ginagawa ng Committee on Justice. Yung nag-aakusa, yung inaakusa ng gusto nilang maglabas ng ebidensya. Tapos, ang gusto nilang mangyari, yung ebidensyang, kumbaga, kinukuha nila yung ebidensya doon mismo sa inirereklamo nila. Wala silang hawak talaga na matibay na ebidensya. Kaya nga sabi ni VP Sara, walang ultimate facts yung sinasabi ng Committee on Justice ng mga nagreklamo. Kumbaga, in general sila lagi. In general yung sinasabi na may plunder, may kung tulad nung sa COA, yung sa SALN, isipin nyo 2008 hanggang 2024. Kumbaga doon kaila specific, sabi nga ni attorney, sa mga narinig nga natin, dapat doon, specific, alin doon yung sinasabi mong ill-gotten wealth, alin doon yung ninakaw ni Sara Duterte, magpakita ka ng ebidensya. Ngayon, dahil nga ipapasabpi na nga ng Committee on Justice, yung mga bangko, yung mga ganyan, yung itong si BP Sara, dahil nga may sinasabi nga na hindi raw a-attend si BP Sara sa mini trial noon, ang tanong, pwede kaya siyang makontempt? Kasi yan ang ginagawa ng House of Representatives sa mga nakaraang hearing nila, di ba? Kapag meron silang pinadadalo, tapos hindi pumunta, sinasight in contempt nila. So ito, pakinggan po ninyo si Attorney Rogelio Wong uli, tungkol nga sa issue na to kung kaya ba nilang ipa-contempt si VP Sara at sa yung mga gusto nilang ipasabpina para makuha nila yung mga gusto nila. So, gagamitin nila yung contempt power para takutin. So, ngayon, ang tanong, magagamit kaya nila rito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Okay. Attorney, meron bang posibilidad na itong mga hinihingi nilang documents partner, yung mga SALN at kung gusto nilang gawing ebidensya, paano kung hindi i-submit nung panig ni VP Inday Sara? May possibility ba ganun o mako-call out siya for non-compliance? Pwede ba siyang i-cite in contempt? Oo. Well, kaya nga nag-file na siya ng answer ad cautelam. Kaya nga sinasabi, ultimate facts. So, alin doon sa SALN ang na-violate niya? Oo nga naman. What is specific? Oo. Alin doon? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, yung yaman na, kasi sinasabi nila, kaya hinihingi nila yung SALN, dahil daw questionable yung yaman niya for the past 18 years. Oo. 18 years? Babalikan. Alin doon? Oo, exactly. Hindi pala po pwede yun? Hindi pala pwedeng shotgun? Ultimate facts. It violates the rule on the rules of evidence at saka yung constitutional process natin na yung ating sistema na he who alleged, he who accused, has the burden of presenting the evidence. Ang burden of evidence or proof ay nasa prosecution. Bakit mo naman isisip mo doon sa respondent o sa defendant? Akala ko pa naman ang gagaling ng mga abogado
ng Committee on Justice. Well, magagaling na Akala nga rin na marami magagaling, lalo na yung si Congresswoman Luistro. Sabi nga ni Topacio kung hindi mo kilala si Luistro at hindi ka magaling na abogado, iisipin mo magaling si Luistro. Kasi nga yung the way siya magsalita, kagaya ni Dilima na pangiti-ngiti lang. Pero sabi ni Topacio, walang laman, kamote naman daw yung abogado na yan. So mahina daw na nila lang yan, ika nga ni Attorney Topacio. Kaya tama yung sinasabi rito ni itong host ng pag-interview dito kay Attorney Luong na hindi magaling talaga. Akala lang natin magaling kasi nga magaling lang magsalita, pero kung titingnan mo in legal term, walang laman yung mga sinasabi niya. Gagaling naman sila because alam mo kasi let's not forget this is a political political exercise ito pero you cannot negate the provision of the law pagdating sa exactly. sa rules of evidence. Di ba? Exactly, kaya nga yung Supreme Court declared the earlier impeachment as unconstitutional, di ba? Kasi nag-violate doon ng due process. So pwede rin to kapag itinuloy nila, pwedeng i-appeal na naman sa Supreme Court. Oh yes, kasi although sinasabi nila, this is true, under the Constitution, the House of Representatives has the sole authority to initiate impeachment proceedings. That is their constitutional mandate. But we should not forget, kasi yung iba, during the time na lumabas yung issue ng first impeachment ni Vice President, marami nagko-question, wala naman daw jurisdiction o kaya nagkaroon ng overreach yung Supreme Court, parang naka-encroach siya sa mandate ng House of Representatives at saka sa Senate, about the case. Pero let's not also forget na under the Constitution, the Supreme Court is vested with the power of judicial review on all acts of the branches of the government where there is evidence that mayroon talagang arbitrary exercise of this constitutional power, violation of due process. Kasi yung due process, that is a sanctified principle of doctrine sa ating Bill of Rights na hindi mo pwedeng i-violate yan. Because So, yun po. Dalawang abogado na po yung nagsasabi. So, magkaiba po sila ng pagkakaintindi dito sa yung inihaing sagot ni VP Sara regarding nga sa fishing expedition na ginagawa nga ng House of Representatives dito sa impeachment. So, kapag mayroong dalawang panig na hindi nagtutugma ng kanilang interpretation sa batas, ang nagiging kumbaga ang gigitna diyan na magbibigay ng tamang interpretasyon yung Supreme Court. So in this case, dahil nga sabi ng BP na kumbaga may mga problema o may nakikita silang problema kaya sumagot sila ng answer ad coetam. So, hindi nila kinikilala yung jurisdiction ng House of Representatives dahil walang ultimate facts, nag-fishing expedition lang itong House of Representatives, yung Committee on Justice. Tapos may mga tag dito yung due process na nilalabag. So, possible na iakit ulit ito sa Supreme Court at Supreme Court na magde-decide kung sino yung tama sa pagpuproseso ng impeachment. Kasi kung naalala nyo, yung nakaraang first attempt, dineclare ng Supreme Court gawa nga ng hindi tumaan sa tamang proseso yung impeachment. Kaya tingnan nyo ngayon, di ba, may hearing, pinasasagot si Vice President Sara Duterte, pero after magsagot ni VP Sara ng answer ad coetam, dapat yun mag-response pa yung prosecution. Tapos mayroong rejoinder si VP Sara. So, nahinto doon dahil nga hindi na sumagot si VP Sara. Kumbaga, yung sagot niya, tuldok na kaagad, which is yung answer ad coetam. Kumbaga, doon tinuldokan niya na kaagad yung sagot niya. Pero hindi na rin sumagot yung kabilang panig. So, parang doon medyo mayroong technicality uling mangyayari. So, dahil sa ipinipilit ngayon ng House of Representatives, yung Committee on Justice, na ipasabpi na yung mga
yung COA, yung BIR, yung mga bangko, sa palagay ng depensa ng yung defense team ni BP Sara, lumalagpas na naman sa itong mga congressman. So may grave abuse of discretion. So iaakit na naman to, malaki daw ang posibilidad na iaakit to sa Supreme Court, at kung sakasakali na naman uli, back to square one uli, sabi nga, at ito babalik uli sa pagiging 1-year bar rule, dahil nga pwede na naman uli itong mabasura. So aantay na naman na isang taon uli. Hindi natin alam kung by 2027 magpapile uli itong mga kumag na reklamador, kung itutuloy pa rin nila yung impeachment, dahil papasok na yun sa susunod na election So hindi natin alam, kaya tingnan natin, naabangan natin. So sinimulan nila mag-hearing ng impeachment ni BP Sara, kahit na hindi dumalo yung itong si BP Sara, itutuloy nila, at alam naman natin na iaakit na nila yan sa plenaryo para pagbutuhan, para madala na sa Senado yung impeachment, at doon na magkaroon ng tunay na trial. Pero dahil nga sa hindi kumbaga may kanya-kanya interpretation sa impeachment, yun nga, aakit ulit sa Supreme Court. So yun ang abangan natin, kung talagang mapupunta sa Supreme Court, at ano yung magiging decision ng Supreme Court, at malamang meron na namang iiyak sa Gately. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.